kasamahan mo sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Panginoon sa Kristo, nagulong sa Diyos, o kapag-nag-uusap sa Espiritu Santo, wala ka ninyo. Manausaw ka niya. Pinutlo ikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga tumanon ko ang akong isaad sa katawhan sa Huda o sa Israel. Ni atong higayuna, magpili akong hari nga kaliwat ni David. O buhaton niya sa tibuok nasod ang matarong o gusto. Init-abot ni atong panahuna, iyang luwason ang katawhan sa Huda o ang katawhan sa Jerusalem. O maguyok na sila nga malinawon. O maugini ang ilang ihinganlan sa ilang nasod o syudad. Ang Ginoo atong kaluwasan. Ang puno sa Ginoo. Salamat sa Diyos. gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Tesalonica. Hinaut ka nga ang Ginoo magdugang sa inyong hugmas usab-usab ug sa tanang tawo ug mahimong sama kadako sa among hugma kaninyo. Niining paagiha, lipunon niya ang inyong kasing-kasing ug mahigpit kamo ug mabalaan at tubangan sa atong Diyos o Amahan. Iningani sa atong Ginoong Hesus,
kinilugan sa tanang pinili niya. Sa katapusan, mga isuon, nakakunan ninyo gikan kanamo ang pagkinabuhi nga makapahimuot sa Dios. Hinuon, mao kini ang inyong pagkinabuhi, sukat pa kaniadto. Ug karon, sa ngalan sa Ginoong Hesus, naghangyo kami ug nag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi ug labi pang makapahimuot sa Dios. Kung nasayran naman ninyo ang among pahimanod kaninyo sa ngalan sa Ginoong Hesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang iyong mga kaninyo. Pagpasakihan sa Santos na Evangelyo, sumani Lucas. Sa Jesus mingon sa iyong mga tinodan, anong kami inglanan diha sa adlaw o sa bulan o sa kalituran? Kawagan sa paglaon ang mga naso, o mga lisan sila sa nilago sa dagat o sa mga pumasik ang mga balon. Pangyaman ang mga tao tungkol sa dalisan, samtang magpatungkol sila sa mga tabuk sa tibuok kalimutan. Kaya ang mga planeta sa kawalan magipas sa ilang daan ang dianan, o niya mutunga ang anak sa tao, muabusin na mayroon o himaya diha sa pangalan. Inigsugod kay tabuk ni ining mga utana, tindog o hangad kamo, kay tuon na ang inyong kaluwasan. Busa pagbantay kamo, ayaw kamo patuyan sa pagkaon o pag-inom, sa mga buong na ilimnon, o ayaw kamo panaog sa mga kabalagan, mahitungod ni pinagulihan, kaya tinamigulihan hikalitan kamo di ang adlaw. Kayo mo abot kini sa mga tao sa tibuok kalibutan, ingon sa usa ka dalita, busa pagbantay kamo o pag-ampok kanunay nga makabaton mo kalikod aron makaatubang kamo sa dili pagpaunsa ni tanan o maunsa ni tanan nga mahitabo o makabalo sa atubangan sa anak sa tao. Ang Evangelyo sa Ginoo. Sa mga usapang kaigsoon, maayong buntag kaniyang tanan. Karong adlaw ng kaigsoon marks the beginning of our new liturgical season sa atong liturgical calendar, kini gitawag og Advent season. So mag-igsoon ni Kristo, it is but natural na maduhog yun ang tumahan. Ang mga pagbasa sa panahon sa Adviento, mga maghahandog, magalilisa, mag-igsoon, kaya nag-isip mag-ilig eschatology. Kung sa mga eschatology mag-igsoon, it speaks about end times, no? So, hindi iba't di ang paghandog ka na to, kung hindi aron pagpahimaglo ka na to mag-igsoon na sa kinabuhi sa atong pagpaabot o sa kinabuhi sa pagpaabot, ano na sa kalitay buhatan. Nga dili lang ka mahimong passive mag-igsoon diha sa atong pagpaabot, but we should be active in waiting, no? So kung active in waiting, ano na tayo buhaton mag-igsoon sa dili pagpaabot ang atong ipaabot. Mag-igsoon na ni Kristo, ginawag na ang Adviento o kanay panahon sa pagpaganda. And duha ka pag-agis pagpaanduha ka rason na usay ang iandaman. Una, pagpaganda sa taliapod nga paghandog sa unang pag-ani ni Jesus, kanang ginawag na itong Christmas mag-igsoon. Kanang Pasko sa pagkatawid sa atong Ginoo. Ikatuhang manang sa pagpaganda
nag-antang na sa kaugalingon sa ikaduhang pag-abot ni Kristo Panginoon, maunay gitawag og second coming. Unya wala pa nang moabot o maunay atong ipaabot Panginoon. Pero sa atong pagpaabot ni Ana, kita gipangibagbuhan sa mga pagbasa nga adunay kitay buhaton Panginoon. Kung ato ang kuhaon ang zest sa Ebanghelyo ni San Lucas, naghisgot siya Panginoon aning pulong pagbantay. Be watchful. So may pasabot niya na, being watchful means staying alert, and being ready sa pag-abot sa muabot mga igsoon ko ni Kristo. I just want to focus on the word alert, mga igsoon. And there are a few things na bigyan na mapahimong alert, no? Few things that we need to be alert of. First, we have to be watchful or to be alert with our actions, mga igsoon. Matod pa na, action speaks louder than words. Ang atong pulong, atong lihong kuno, mas malalo pa ang pag-sigit kaysa ang pulong mga isunod ko ni Kristo. Mauna na, we have to be careful with our actions pa. Dahil nasayon tayo ng mga isunod na kung dili ang mga unang hukom sa iyong sigaraw, usahay kita mo'y maunhan o hukom nila. Mauna na, sometimes, kami bitaw over-familiarity brings contempt. So kung kayo na over-familiar ka sa tao, murag na ito na nag-iwasik-wasik, murag na wala ng respeto sa tao mga isun. Mauna na, dili ka careful sa atong mga actions. Mauna na usahay, through our actions, we hurt people. Bisan members family, or bisan akong kaubanan sa trabaho, bisan akong mga kaubanan sa pagpangalanan, maulitang na mga isuon na dito siguro na atong ipahilo na karunay ang atong kaugalingon. Amen? Ikaduha, speaking of watchfulness and being alert, say natin mga isuon that we need to be alert with our limitations. Naman tayo mga limitations kinabuhi na dili lang na we have to establish boundaries man. Kaya kung dili gali makahibalo ang anak sa ilang boundaries kinabuhi, usahay kung magyaw-yaw ang anak mula mawabas kinikanan mga iso. We have to be alert na ano tayo mga limitations sa kinabuhi. Usahay kung nangalagad na ba? Atong paminaw, o kasi atong pamanagunan kung sa ato ang mga tulong na ka-establish pa tayo mga boundaries and limitations. Kung sa ato ang mga likod, ano naman yung mga boundaries and limitations ng iso? Kaya kung magpatumagas ka sa atong mga pulong, sa atong mga buhat, mga igsoon, hayan magpasakit kita sa atong isip ka na tinuod din. So, mga igsoon na Kristo, ang hintod na mag-ampon na tagalunay ng Ginoo, tabangin ko na hindi ko magpatuyan sa ato ang kaugalingong gusto sa kinabuhi. Isip ko sa kaapahan, ano na tayo mga limitations, no? Isip ko sa kaapahan, ano na tayo mga limitations sa kinabuhi. Isip mga anak, ano na tayo mga limitations sa kinabuhi. Kaya kung hindi na magkaibalorihan, ano na tayo masagasaan nga mga tao mag-isip. O niya, hindi na tayo sa mga tao. Ano na yung sa sikibor kaya
Ano na po ito insensitive mag-isuot, mga na nipot siguro na mag-establish na diyan mga limitasyon sa atong mga words, sa atong mga actions, so as not to hurt other people's feelings. Amen? Ikatulong ang isang ni Kristo, we need to be watchful or alert with our emotions. Sometimes, or oftentimes, mag-isuot, our emotions rule over us. Not that us controlling our feelings and emotions. Usahay mo mag-isuot, daghan mga hitabo sa ating kinabuhi, mga relasyon na nabuha tungkol sa uncontrolled feelings and emotions. Dili ka kontrol sa mga pagbatik, mag-isuot, dili ka kontrol sa sobrang kasuko. Sa mga pinitabo, magkabalbal at mga kulong na magsakit nga ito sa ating sinagaw. Kanang sobrang kamag-iulangon, dili po na maayon mag-isuot na ni Kristo. Kanang sobrang kalibot, dili po na maayon. Kaya ang saputan ng iyan na mag-isuot, maghanap ng sakit sa labas. Ano ba yan may pagtubo ba mag-isuot na kini bitaw pagsigit at kim o kalibot sa atong kasing-kasing o kalabot sa atong una-una? Usahan niya mag-isuot kung hindi ka gawas, mo gawas ni sa ato ang panik, no? Mauna na tungkad ka ng mabag-ubag mag-isuot, kaya wala naman ka gawas, no? Mauna na dili maayo na kini mo'y ato ang kimon, kini mo'y ato in-nurture sa atong una o kasing-kasing mag-isuot, kaya ang mag-suffer na ato ang lawas. So, we have to be watchful with our feelings and emotions. O ang sunod mag-isuot nga bulan, we have to be watchful and be alert with our reasons. Sometimes, pinalagi sa garabo, we have the tendency to reason out. Bisan out of reason na tawag. Gas gusto lang talaga mo rason kay dili na gusto na magpalugit. O mo pinay kasagalan na kung kinaiya mag-igsoon na ni Kristo. Gusto nila mo rason bisan wala na sa eksakto na punto mag-igsoon. So these days, we need to be watchful also. Kaya si God mo na naghari ka ito mga igsoon. O gano'n na kapusan, we need to be alert and to be watchful with our thoughts. No? Kaya diha sa mga muna mag-igsoon, magbuyo ba yan? Di ka na maayo. Ano lang po yung mga dahilan na magbuyo niya? Kung sa mga pananglitan, karena mga pagduda ng leksyon, karena pagbukom sa atong sikataon, dili man ang kamahayo ba? Karena pagpataas sa atong karibong mga leksyon, usahay atong nagihukman ang tao na wala pagkatang kailanganin kanila. Karena gitawag ko overthinking mga leksyon. So we need to be watchful with our thoughts, no? Unsa may naas muna. Unsa may kasagaran hinungdan sa panag-away sa manag-uya. Overthinking. Mo may kasagaran na hinungdan sa panag-away sa manag-uya. Mag-iso. O dito lang sa manag-uya. Nga nag-overthink to the point na nag-overreact na hinunod na mag-iso. O bitawin na, sa atong pagpaganda, di kami abot na paskos pagkatao sa atong Ginoo o sa nagsinabot ko sa lapas na pag-abot sa atong Ginoo sa ikadulang pag-abot. Nito siguro,
nga atong i-consider kundi mga butanan, mga iso. Ngayon ba, katawag mo sa kini sa atong pag-andam, dili lamang sa atong lawas, kundi pag-andam sa atong kalam. Nindot mga iso, na kung mahitabo maningisputan ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Lucas, matod pa niya. Unya, butungan ang anak sa tao, muabot siya na may lahong o himaya diha sa pangalan. Ningon siya, inisukot kahit tabo ni pagkabutana, tinglo o hangay mo, kay doon na ang inyong kaluwasan. May na kung mauni na ito mabuhat ng Yesus. Muntin mo na, o niya, mga kay atong kapunon ang kaluwasan. May taong lagi kung sa atong una-una kasi sa atong kalalong lawas. Kini atong iandam mga Yesus. Tabakan katas mo sa pag-ibog ni Amen. Kinitan ka mahal ang ipangayos sa mga kilay ni Kristo at